brothers and sisters, napakahalaga na ang napakahalaga ngayon yung mensahe ng Diyos. This is the last days, the days of God in our life, in ating buhay. Kailangan natin makita yung creation, kung akala natin ang paglilikha ay nasa langit. Remember in Genesis 1:26, if you read in Genesis 1:26, and God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creeping upon the earth." So this itong creation na ito begins in the Garden of Eden. At alam naman natin yung time na yun. Sa Garden of Eden, walang iba yan kundi sa nila Eva at Adan. So the plan of God, the propagation, yung pagkalat ng plan of God, ng creations, I started in Garden of Eden. So this word is a dimensional place, which is the paradise of God. Yung Garden of Eden, if you read in, kaya nga ang propagations ng Diyos is not on earth. Kaya lang yung pagkakamali, because there this disobedience of Eve and Adam. That's why yung plan of God, the propagation na sinabi in Genesis 11, na and God said, "Let the earth bring forth in grass and herbs yielding seed, and fruit yielding fruit after kind, whose seed is itself upon the earth." It was so. So yung sinasabi dito after his kind, yung kalagayan nila Adan. Saan ba yun na sinasabi na go to the world and multiply, yung multiply, may sinasabi dyan na go to the world and multiply. Siguro 11 ba yun? 11 okay. So malalaman nyo naman ito, yung sitwasyon na sinabi doon sa na sinabi ng Diyos na as a Genesis 1:28, and God blessed them, and God said unto them, "Be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living things that move upon the earth." There are two earth. Dalawa po yung earth. Yung isang earth, yung literal, which is itong ating earth. Pero yung earth na yon is the earth na sinasabi, that is the paradise of God. Makikita yun sa dimension places. That's earth. But the earth is supernatural. Kaya nga, may literal earth, may supernatural earth.
So, doon yung kaganapan dapat yung sinasabi dito sa John 1:26 na sinasabi, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. Yun. Hindi ito sa earth. Nung sinabihan sila Adan na go to work and multiply, yung image and likeness of God, ito yung sa time nila Adan na magaganap na go to the world and multiply and replenish the earth. Doon ito sa paradise of God. Hindi dito sa earth. Yun ang plan of God. Di ba? Ang problema, nagkaroon ng pagbabago. Di ba? Yung creations of God, nung sinuway nila ng Diyos, nung kinain nila yung tree of knowledge in good and evil, brothers and sisters, the creation of God hindi naganap sa Garden of Eden. Hindi naganap sa Garden of Eden. So the plan of God, nagpumasok ngayon yung earth, yung literal earth ng creation, yung Colossus 1:26. So hindi talaga plano yun ng Diyos na dito sa earth ang creations. Kaya nga nung pinalayas sila sa Garden of Eden, sila Adan at ni Eva. Okay. Okay, brothers, Jocelyn and Father Nano. Kaya ito ngayon, bahagi tayo ng pagdurusa. Kaya yun, Genesis 1:26 naganap begins to Jesus Christ in John 1:1. Yeah. Begins and Jesus Christ. Kaya nga pag sinabi sa Colossus, si Jesus Christ the first fruit of the image and likeness of God na sinasabi sa Colossus 1:26. Kita mo dito, no, brothers and sisters, kung hindi sana nagkasala sila Adan at Eva, meron sila yung dominion over the fish. Kita mo, yung karagatan, yung mga ibon, mga lahat ng hayop is under the dominion of Adan and Eve. Okay. Under the dominion of Adan and Eve nung hindi pa sila nagkakasala. Diba? Kaya hindi sana natin ito nararanasan because God provided of our needs. Ang Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Diba? Ang Diyos na nagpo-provide. Kaya yung Genesis 1:26, the greatest plan of God in the paradise of God, kung hindi nagkasala sila Eva at Adan. Diba? Saka yung mga hayop doon hindi mababangis. Yung mga ibon in paradise of God, no? Itong paradise of God, ito yung Garden of Eden, na doon sila ilinagay ng Diyos.
Doon sila linagay ng Diyos. Kaya nga, nung linagay sila ng Diyos sa if you read in Genesis chapter 2, nung linagay sila sa Garden of Eden, may command sa kanila Sabi ng Diyos doon, "And the Lord God took the man and put into the Garden of Eden to dress it up, to keep it." Kaya nung linagay ng Diyos sila sa Garden of Eden, dinamitan sila, ang damit nila, ito yung file niyan. Yung file nito, yung supernatural dress. Supernatural dress. And to keep it, it is the place of Garden of Eden. Ito yung Garden of Eden na kinalagyan nila Adan and Eva. At doon sana sila mag-propagate, mag-multiply yung image and likeness of God. So doon dapat sa Garden of Eden, hindi dito sa earth. Ang problema, naganap ang propagation ng image and likeness begins dito sa earth na ito, kung saan dito nagkaroon ng testing ground. Kaya yung Colossians 1:26, sino yung first fruit na sinasabi dyan? Diba? Si Jesus Christ. Alam niyo, si Garden of Eden, nung linagay sila ng Diyos, nagbigay ng commandment ang Diyos kay Adan at Eva. Sabi, "And the Lord God commanded the man, saying, every tree of the garden thou mayest freely eat." So makakain mo yung lahat ng bunga nandoon sa Garden of Eden. Sabi to, "But of the tree of the knowledge of good and evil, but the tree of knowledge in good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou surely die." Eto na. Nung kinain nila sa Garden of Eden, yung bunga na yon ng tree of knowledge of good and evil, tinapon na sila sa earth. So, wala. Nung tinapon na sila sa earth, nung kinain nila yung pinagbabawal ng Diyos, so, yung creation ng Genesis 1:26, yung creation ng 1:26, so, hindi na sa Garden of Eden naganap. Hindi na sa Garden of Eden. Dito na sa lupa. Dito na sa lupa. Dito na sa earth. Kaya nga, yung Colossians 1:26, if you read in Colossians 1:26, brothers and sisters, Colossians 1:26, 15. Colossians 1:15, sorry. Sabi, "Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature." Yan ay tumutukoy kay Kristo. So, nung dito na si Jesus Christ sa lupa, yung manifestation pa lang ng ating Panginoon si Kristo, yung process, yung image. So, yung image na yon, siya yung represents of the image of God. Nakita mo? That's the plan of God in Genesis 1:26. Si Jesus Christ ang firstborn. The firstborn in every creature. Di ba? Kaya, ang sabi nila, si Jesus Christ ba, pre-existence, nag-excess na ba sa kaisipan ng Diyos? As doon, yung sinasabing Proverbs 30, pre-existence. Hindi pa nag-excess doon si Jesus Christ. Hindi pa nag-excess. Subconscious, ibig sabihin, yung mga bagay na mangyayari pa lang,
Nasa kaisipan pa lang siya ng Diyos. Sa kaisipan pa lang ng Diyos yun. Hindi pa nagaganap, hindi pa realidad. Subconscious ba ang tawag? Unconscious. Hindi pa realidad. Ang realidad ng kaganapan na yun, yung sa panahon ng after Christ, that is the church ages. You see? Kaya ngayon, brothers and sisters, ngayon yung time of Christ, after Christ, ngayon until now, that is the process of creations of the image and likeness of God. Because you cannot enter into the kingdom of God, pwede ba makapasok doon? Kung hindi makreate sa iyo yung image, kung hindi makreate sa iyo yung image and likeness na sinasabi sa Genesis 1:26. Nakita nyo? Kaya yung creation ng Diyos in the image until now nagaganap. Because yung sinasabing Genesis 1:26, yung likeness, yung remembers, brothers, sisters, yung likeness, yung likeness na yan, that is the resurrections. Resurrection. Hindi yan yung time na, hindi yan yung time na sa logos, hindi. That is the image is the process into the perfections of man. Diba? Hindi yan katulad ng sinasabi ng iba na diretso na yung after life after death, after life. The beginning of creations of God, the prophecy in Genesis 1:26, it begins in the earth. Hindi sa Garden of Eden. Ang una sana sa Garden of Eden. Ang problema, nung kinain nila Adan ni Eva, yung tree of knowledge of good and evil, hindi na naghanap. Kumbaga, nagkaroon ng plan B of creations. Plan B. At that is in begins to Jesus Christ. Nakita nyo? Kaya kayo, mga tao sa ibabaw ng mundo, all human, kung if you hear my voice, think about this. Because afterlife, makinig kayo, afterlife kapag hindi na i-process yung image and image sa iyo in the image of God, you cannot receive the likeness of God. Kasi dapat makita dito pa lang sa mundong ito, in your pagkatao, yung pagkatao, being as a human stage, dapat magganap na yung image. Diba? Dapat magganap na yung image. Kasi kung hindi magaganap yung image, the processing, the creations of the image, you are not accepted. Di ka matatanggap. You cannot receive the reward, the likeness of God. Because the likeness of God, it is the second reward. Patungo na yun sa kingdom of God. Di ba? Kaya kita mo, the firstborn of every creation. Ibig sabihin, means to say, Jesus Christ, siya yung pasimula ng image ng creation. Di ba? Ang tanong, how about the Old Testament sin?
In Old Testament sin, hinintay pa nila si Jesus Christ in Matthew chapter 27 verse 50. Sinundo pa nga sila eh. Sila yung first fruit sila yung first fruits ng restoration na dinala doon sa Garden of Eden. Ang tanong, bakit sila nakapasok doon? Hindi kaya pinakain sila ng Diyos ng the tree of life? Hindi kaya nung time na yon nagkaroon sila ng reward. Sila yung old saints from the Old Testament. Pero the great fulfillments of God na naganap ang Genesis 1:2, it's begin in the ministry of Jesus Christ. Di ba? Begins the ministry of Jesus Christ. Kaya nga, kita mo dito. For by Him, all things created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether the thrones or dominions of principalities or powers, all things were created by and for Him. Oh. Ang tanong dyan, si Jesus Christ ba ang nag-create? Hindi. Ang creator, hindi si Jesus Christ ang creator. Siya yung co-creator, naging kasama ng naging bahagi siya doon sa processing ng creations of God. Because if you read in Genesis 1:26, Genesis 1:26, Jesus Christ is not a creator. The only one creator is God. That is the Father of Jesus Christ. Look at this, Genesis 1:27. Sabi dito, and so God create man is on image and image of create, and him and male and female create he them. See? So hindi sinabi dito ang nag-create si Jesus, ang kanyang anak. Ang walang ibang nag-create dito ang Diyos, hindi si Jesus Christ ang nag-create. So paanong nangyayari ang creation na ganap sa Genesis 1, yung Genesis 1:26 doon sa Colossians 1:15? Because nag-start, ang Diyos pa rin na nag-create, because when after the baptisms of River Jordan, doon nag-indwell yung Espiritu ng Diyos. Okay. Doon nag-indwell yung Espiritu ng Diyos, doon sa katauhan ni Jesus Christ. See? When the Spirit of God, when the Spirit of God down and possess into the body of Jesus Christ, doon nag-indwell yung salita. See? So doon nag-indwell ang salita. Kaya nga remember, Jesus Christ is not the creator. Jesus Christ is not God. Jesus Christ is the Son of God. See? Kaya nga, sabi niya, and God blessed them, and God said into them. Kaya nga ito din, so God create man in His own image. Kung ang unawa natin doon sa nangyari during the ministry of Jesus Christ, ang Diyos, si Jesus Christ ang nag-create, ay mali na ang understanding natin ng Godhead. Diba? Mali na ang understanding natin ng Godhead. Kaya importante maintindihan natin. Okay? Maintindihan natin. So, kita mo dito, kailangan natin maintindihan. Dito sa church, dito sa sinasabi
Sa Colossians 1:26 ano. Sa Colossians 1:15. Ginamit ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo para maganap yung creations. Kaya nga, anong sinabi niya dito sa Genesis 1:26, na sinasabi niya dito, let us make man in our image. Una sana doon, sila Eva at Adan. Yung let us, yung us dito, dapat si Adan at Eva. Pero ang kaiba dito sa Colossians 1:26, ang creations dito, the first fruit, remember, Colossians 1:26, ang creation doon sa Colossians 1:26, yung us dito, let us, una dito, ang ating Panginoong Jesucristo. Una dito ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kasama niya dito sa creation ay yung 7 bituin na sinasabi sa 7 church ages. Okay? So that is the great mystery, ano? So, ang 7 bituin na ito na sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 20, ano? Ito yung angel, the heavenly angel is a Christophany. Okay, hallelujah. Ito yung, kaya nga, I'm talking about the 7, ang us, yung sinasabi sa Genesis 1:26, yung let us, ang katuwang ng Diyos sa creation, una dito, yung firstborn, in the image, and every creation, which is the image, itong image, walang iba to, kundi ang ating Panginoon Kristo. So, kasama niya ngayon, yung mga anghel. Yung mga anghel. Kasama ni Kristo yung mga anghel na yung sa harapan ng throne of God na sinasabi sa Revelation. Sa Revelation 1 verse 20 ba yun? And ito yung the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 candlestick, the 7 stars are the angels of the 7 churches. Ito yung 7 churches, heavenly churches ito. Ito yung kasama ng Diyos. Kasama ng Diyos si Kristo at ang 7 bituin na makalangit. See? Yung 7 bituin na makalangit na yan, heavenly angels, katuwang niya dito sa creation sa 7 church ages. Kaya nga sabi, the seven churches and the 7 candlesticks with the sowis are the 7 churches. Etong 7 churches to, that is heavenly angels. Ito yung pani of God and Christ. Ito yung, kasi nasa langit sila eh. Yung Holy Spirit, yung Holy Ghost, tumahan doon sa 7 bituin. Nung tumahan ang 7 bituin sa 7 angel nito, yung the voice na lumalabas doon sa tinig ng 7 bituin, there are 2. The voice of God and the voice of Jesus Christ. See? Kita nyo? That's the mystery na hindi nakita. Mystery na hindi nakita ng tao. Kita nyo? Ng ng ibang mensahero. So, meaning, yung ginamit ng 7 bituin, ginamit ng Diyos at ni Kristo at ng Diyos ang 7 bituin para puntahan ang mga earthly messengers para maganap ang creations.
ng image and likeness of God. Kaya dito yung first image. Kaya nga yung ang Diyos nagbigay ng gifts ng fivefold. May pastor, may pastor, may apostle, may prophet, may teachers, at may evangelist. So, gumagamit ang Diyos ng isang mortal para maganap ang creations. So, ibig sabihin, the groom and the bride, pag nag-become one, the process of the creation, yung image and likeness, magaganap yung Genesis 1:26. See? So, yun ang hanggang kaya nga, brother, sister, yung creation until now. Yung fivefold gifts na yan, yung pastor, apostle, prophet, teachers, and evangelist, sila yung ginagamit ng Diyos na sinasabing, let us make man in our image and likeness of God. See? Sila yung ginagamit ng Diyos, brothers and sisters. Kasi, mga tao, yung mga earthly messengers ito eh. Mayroon din panirang damo eh. Meron din panirang damo. So, yung panirang damo, yan ay distraction doon sa creations of God. Kaya napakahalaga ngayon, brothers and sisters, napakahalaga talaga ngayon yung creations. Paano kung ang yung kaganapan na yun ay ang turo nila ay mali? Diba? So, paano yun? That's the obstruction of the creations of God. Sila rin yung nagiging bahagi upang ang creations ng Diyos ay hindi maganap at yung maganap ang creation ng Diablo sa kanilang buhay. For you have opened the door for a sinner like me. Your voice. Kaya habang may panahon pa, habang may buhay pa, habang buhay ka pa, maganap dapat ang process of creation sa buhay natin. Father God, your love amazes me. Kaya nga sabi nila, you must be born again. Kaya dapat born yung lifestyle mo, yung worldly mind, yung worldly na makatao ka, dapat mag-change ka into the image of God. Kasi kung hindi magbago yung lifestyle mo, hindi ka ma-born again into the image of God, that's the problem sa tao. Kasi tayo, alam mo mga tao, ay brothers and sisters, ang buhay natin dito sa mundong ito, it's temporal. Yung life after death, dapat sinisigurado yun. Kasi dalawa lang, pag namatay ang tao, dalawa lang paroroonan. Papunta sa kaharian ng Diyos o papunta sa impyerno. Dapat siguraduhin yun. Kasi hindi ka pwedeng bumalik sa mundong ito para repeatin mo ang lifestyle mo. Di ba? My thirst and fed me with your loving word. Kaya nga ang sinasabi ko, brothers and sisters, habang may panahon ka pa, brothers and sisters o mga tao sa mundong ito, habang may panahon ka pa, hindi nyo alam ang end of your life. Yung pag natapos na ang buhay mo, nasikita mo bang kasiguraduhin na ikaw ay pupunta sa langit? Diba?
Sigurado ka ba na ikaw tao sa mundong ito? Makinig ka tao. Makinig ka, mga tao. Mga brothers and sisters. Siguraduhin mo na ang direction ng life mo ay papunta sa Diyos. Hindi, kasi gumagawa naman ako ng bubuti, hindi naman ako, sumusunod ako sa batas eh. Sa batas lang ng tao yun. You are obedience the law of this land. Sumusunod ka lang sa batas ng tao, pero may batas ang Diyos pagpasok sa kanyang kaharian. Sing and reach me with gentle arm, for you have opened the door for a sinner like me. Your soft-spoken voice, Father God, your love amazes me. Alam niyo, mahirap eh. Did you remember Lazaro? Sabi dito, kung narinig nyo na ito yung kay Lazaro at ang mayaman. Yung mayaman na yun, ang pagkain niya sagana. Ito si Lazaro, ang pagkain yung ano lang ng mga pagkain, yung mga hulog-hulog ng mga tira-tira. Ganon kawawa yung tao na yun. Isipin mo yung tao na yun. Hindi ko lang mailabas kung ano yung verse na yun, ka-complete. Nung namatay nung mayaman, namatay din si Lazaro. Okay, namatay si Lazaro at namatay din ang mayaman. Pagkamatay, afterlife, si Lazaro na sa kandungan ni Abraham bosom. Pero yung mayaman, nung namatay, nandoon siya sa souls of prisons, nakakulong. So nung nakita niya si Lazaro, nakita niya si Lazaro, sabi ng ganon, Abraham, nagre-request niya yung daliri ni Lazaro ito, tapos ipadila sa kanya. Isipin mo yun. Yung hirap ng mayamay, nagmamakawa na makapasok doon. Tapos si Lazaro nandun sa kandungan ni Abraham. Doon, where is the paradise, no? So, kita nyo, nung nagmamakaawa yung mayaman na pwede mapuntahin si Lazaro doon sa kanyang mga kapatid na ipakita, sabihin yung mga kapatid na huwag niyang gayahin ang kanyang pamumuhay nung dito sa ibabaw ng mundo. Diba? So, nagmamakaawa yung mayaman na yun, yung namatay na mayaman na yun, paano siya makakapasok ng katulad ng pinasukan ni Lazaro? Diba? Ang akala ng mayaman, ng tao na yun. So, yun ang akala niya. Sometimes kaya nga sinasabi natin, siguraduhin mo na ang pagpasok mo ay papunta sa Kingdom of God. Kaya nga sabi dito sa Hebrew chapter, I do not prepare the Bibles pero mababasa niyo between Lazaro and the rich man, Kaya nga sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, 97. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay. Mamatay minsan. At pagkatapos nito ay paghuhukom. Kaya brothers and sisters, in Genesis 1:26, kailangan sa panahon ng ating kapanahonan ngayon, in the last age,
Yung creations, importante yung image and likeness of God, maganap natin. Kasi hindi pwede, pag namatay ka, babalik ka dito sa lupa at babaguhin mo yung sarili mo. Eh di sana binigyan ng pagkakataon ng mga nangamatay para pagdating dito sa lupa, mag-testimony sila. Pero hindi sila pinahintulutan ng Diyos na bumalik dito. Kaya sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakdas sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Iyon ang mabigat pag hinukuman ka, hindi ka pala patungo sa kaharian ng langit. Di ba? Kaya nga habang nandito ka sa lupa, sa mundong ito, siguraduhin mo ang destination mo, afterlife. Kasi iba ang batas ng lupa at batas ng Diyos. If there is a requirements in the land of this earth, there is a requirements in the lands of heaven, the kingdom of God. See? Hindi tayo pwede magmayabang kasi pwede bukas, pwede sambukas o kaya kailan yung end of your life. Pag natapos na ang buhay mo dito sa mundong ito, tapos na. Yung lahat ng kalayaan mo dito sa lupa, tapos na. Sa kingdom, afterlife, yung free will ng isang tao, putol na. Kung saan siya dalhin ng anghel ng kanyang destiny, doon siya pupunta. Di ba? Kaya importante maganap ang the process of Genesis 1 to yung creations. These last days in the seven churches ages, in seven church ages, kailangang maganap. Kung hindi nyo ito makita, yung time of chance of grace of preparation for the process of the creations of the image and likeness, you are not qualified to enter the kingdom of God. Kasi pag di ka makapas doon, para ka lang tulad ng isang hayop. Di ba? Ang hayop, hindi nag-iisip ng kanyang kaligtasan. Pero iba ang tao. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon in these last days na maligtas siya. Kaya nga sabi sa sa John, whosoever believe in him shall have everlasting life. For those who have not believed shall go into a perish. Diba? Kapahamakan. Brothers and sisters, nawa itong pagkakataon nito. Makapasok tayo sa processing of creations in the image. Pumasok tayo yung process. Hanapin natin ang Diyos, yung kanyang salita. Dito sa mundo, maraming tukso upang maraming para ikaw ay hindi makapasok sa kanyang kaharian. But if you are sincerity to find the word of God, ipakikita ng Diyos na this is the way. Kaya sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one's come to the Father but by me. So, ibig sabihin, si Kristo bumaba sa anyo ng salita at nasa kanyang mga bride, nasa kanyang mga mensahidor. Ang salita ng Diyos at ni Kristo nasa kanyang mga mensahidor. At sino yun? Hanapin nyo sila. Sino ba na nagbibigay ng salita ng kaligtasan? Pero mag-ingat din kayo dahil meron din nagbibigay ng salita ng sa Diyos pero hindi kaligtasan. They are pretending as a light but is not a real light. Diba? Kaya mahalaga mahalaga tayo ma-create tayo, mahulma. In Genesis 1:26 na sinasabi dyan, yung let us make man. Diba? Yung let us make man.
maganap ngayon. Do not wait too late. Huwag nating hintayin ang mga bagay, mga pagkakataon na huli na. Because, remember, your life is not eternal this earth. Hindi habang buhay-buhay ka dito sa mundong ito. Diba? Yung buhay mo dito sa mundong ito, pansamantala. This earth is a testing ground. Kung ikaw ba ay para sa Diyos o para ka sa impyerno. Ikaw rin ang magpipili yan. Ikaw rin ang magdidesisyon kung ikaw ba ay susunod sa Diyos. Remember, ang Diyos gumamit ng mga ngaral. Hanapin nyo sila kung sino yung mga ngaral na yun. Diba? Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip na. Hindi mo alam ang buhay mo kung kailan matatapos. Love amazes me. If you have an opportunity to serve to God, is better. When God give us an opportunity, let's do work. Huwag tayong mayabang. Huwag tayong mayabang. Na akala natin tayo ay immortal. Ang immortal, mahirap mamatay yan eh. Immortal yan eh. Pero pag mortal ka, may end ang katapusan ng katawan mo, doon ka matakot. Search my heart, search my soul. Kaya, brothers and sisters, abang may bukas pa, wag na nating hintayin ang huling panahon. Kailangan nating makapasok sa buhay na walang hanggan. Kasi sabi ng Bible sa Hebrew 9:27, at kung paanong itinakda mga tao mamatay, sa mga tao mamatay, na minsan ka lang mamamatay, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Diba? In Revelation chapter 20, Revelation chapter 20, verse 11, sabi dito, at nakita ko ang isang malaking luklukan, maputi, at ang nakalukluk doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit, ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Verse 12, at nakita ko ang mga patay malalaki at maliliit na nangatayo sa harapan ng luklukan. Maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan. Mga patayo. At nakita ko ang mga patay na malalaki at maliliit na nangatayo sa harapan ng luklukan. Yung throne. At nangabuksan ang mga aklat at nangabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa aklat. Kita mo? Ayon sa nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. You see? So, ibig sabihin, hinatulan ang tao
ayon sa kanilang mga gawa. Nung dumating ang mensahdor ng Diyos, naghahayag, di lang pinapansin. Ayaw nilang pansinin ang mensahe ng Diyos. Ayaw nilang makinig tungkol sa salita ng Diyos. Pero darating ang panahon na doon sa kaparusahan, hindi ka rin papansinin ng Diyos. Lahat ng hinihiling mo, lahat ng gusto mo, aalis ka dyan, hindi ka rin papansinin ng Diyos. Why? Dahil nung binigyan ka ng pagkakataon, nung maraming beses na Diyos ay lumapit sa anyo ng mga salita ng mensahedor, hindi mo sila pinapansin, ganun din ang mangyayari, hindi ka rin papansinin ng Diyos. Ha? Di ka rin papansinin ng Diyos. Kasi bakit? Nung dumating ang mensahedor, naging bingi ka. Naging mayabang ka pa, akala mo kung sino ka. Ayaw kang makinig man lang. Ayaw mong suriin, ayaw mong alamin ano ba ang katotohanan. Di ba? Ayaw mo alamin ang katotohanan. Di ba? May dumadaan, may nagano, ayaw nang alamin. You did not respond. You did not search who is this man. Sino bang mga tao doon ang dadala ng mga aklat ng Gospels of God? Dinadaan-daan. Kaya doon sa aklat na yon, yung sinasabi ng buksan mga aklat, ito yung mga bagay na nagawa mo sa buhay mo na nakita ng Diyos na ang mga gawa mong hindi pumabor sa Kanya. Kaya, nung hindi pumabor sa Kanya yung mga gawa mo, ayon sa kanilang mga gawa, hinatulan ng Diyos. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. At ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Second death, ito yung lake of fire, yung dagat-dagatang apoy. Nakita nyo? Dagat-dagatang apoy. Hindi sa karagatan, hindi mainit, hindi maano. Pero doon sa itinakda ng kaparusahan ng Diyos, yung dagat-dagatang apoy nagliliyab. Apoy, oh. Kaya yung kaluluwang itatapon doon na hindi nakapasok sa kingdom of God, patay ka. Araw-gabing iyak. Araw-gabing iyak. Bakit? Sa sobrang init ng kanyang kalagayan, hindi siya nakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nung hinatulan siya, kahit anong sigaw niya, hindi siya pinapansin ng Diyos. Kita nyo? Bakit? Nung ikaw ay minumold, nung ikaw kinikreate ng Diyos sa kanyang image, ayaw kanyang larawan, ayaw niyong pansinin. Mas inuna niyo yung mga bagay na walang kabuluhan dito sa lupang ito ay pansamantala lang kaysa sa Diyos. Hindi niyo nalalaman ang buhay niyo kung kailan kayong mawawala sa mundong ito. Di ba? Hindi nyo alam. Huwag tayong maging mayabang na para bang ang buhay nating tatagal. Hanapin natin ang Diyos upang ang mukha natin, ang pagkatao natin mailarawan sa Kanya in the image of creations of God. Kita nyo? Kasi alam nyo, ang tao, hindi naman natin sinasabing na huwag tayong maghanap buhay, huwag tayong magano. Okay, nagtatrabaho tayo para mabuhay ang ating katawan. Pero dyan lang ba sa katawan mo ibubuhay mo, ilalaan ang buhay mo? Yung katawan mo babalik sa lupa.
yung binubuhay mo, yung binigyan mo ng lakas ng hanapbuhay ng panahon, ay babalik lang sa lupa. Kita nyo? Babalik lang sa lupa. Di ba? Pag kung bumalik sa lupa ang katawan mo, na iyong minahal at inalagaan mo, hindi mo binigyan ng pahalaga yung buhay mong pang-spiritual, patay kang bata ka. Ha? Ha? Kaya, in these 7 church ages, the process of the creation of God in the image of likeness, nasa kapanahon natin ngayon, nasa proseso na dapat tayo ma-born again into a realidad. Yung image natin hindi makamundo. Bagamat nandito tayo sa mundo, pero wag nating kaligtain na may Diyos na nahaharapin natin sa afterlife. Kaya habang may panahon pa tayo nandito sa mundong ito, dapat ma-create tayo ng Diyos in the image. Maging bahagi tayo doon sa Colossus 1:15. Let us, yung image and likeness of dapat tayo, we are different from the world, the worldly people.